All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome muli dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. At maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagtangkilik, pagsubaybay at pagsuporta dito sa ating channel na Simply Talkies. At ganun din po sa second channel natin na Talkies Birador. No? Maraming salamat po. And may God bless us all. May God bless our country. And may God bless and protect the Marcos administration from the forces of this kampo ng kadiliman and their minions. Mga kababayan, ang pag-usapan natin itong mga minority leaders ng Senado. Kasi po, si Risa Hontiveros binakbakan po ng inyong VP Tokmol, Sara Duterte, at ito naman pong si Coco Pimentel ay napakahusay, no? Napakagaling nung kanyang sinabi tungkol dito sa pag-i-inhibit ng mga senador. O unahin na natin yan, si Senator Coco Pimentel, the outgoing senator. Hanggang June 30 na lang siya, pero maingay pa rin siya tungkol dito sa impeachment. Ito po talaga, gusto niyang matuloy ang impeachment, whether hindi na siya magko-crossover kasi talagang end of term na siya, endo na siya eh. Pero ang kanyang opinion po sa impeachment is dapat matuloy dahil ayan po ang ipinag-uutos ng konstitusyon. Yan ang tunay na abogado. No, hindi tulad nung nasa 8 na 4. No? 8 senador na bumoto ng remand, 4 doon ay abogado. Nagpaka-Batorni, member ni Barney sa grupo ni Batorni Bato de la Rosa. No? Kasi marami pong nananawagan, even the framers of the Constitution, even the retired justices of Supreme Court, no, the associate justices, and some of the political pundits, like the political science professors, political analysts, nananawagan po na sana kung maaari, no, magkaroon ng delikadesa itong mga bias senator na kamping-kampi, lantaran, walang delikadesa na mga senator judges nakakampi ni Pusit. Alam nyo naman kung sino tinutukoy natin, lalong-lalo na yung dalawa na after ng oath-taking, mag-sinadine sila, adjournment sa Senado, sumunod kay Pusit doon sa Malaysia. Nakita nyo? Senator judge pero kasama nung akusado. O ano na, talagang lantarang pangwawalang hiya sa kanilang sinumpaang oath that they will be impartial. Paano pa sila magiging impartial? Kitang-kita naman na they are kanudling. No, nakikipagbiruan, nakikipag-usap. Sinabi pa nga nung isang boy silly dyan, aka mukbang boy, na siya ang maging campaign manager nung dalawa for president and vice president respectively. O, di ba? Kitang-kita mo? Senator judge ka, katatapos mo lang mag-oath and then, ano iisipin ng tao? Wala yan. Boboto na lang yung no to impeachment yan. Kahit na ano pang matibay na ebidensyang ilatag ng prosecution, wala yan. Hindi sila maniniwala. They will defend Sara Tokmol Duterte, their queen. Kasi naniniwala sila na hindi niya ginawa yon. May prejudgment na kayo eh. Pero sabi ni Coco Pimentel, wag na silang mag-inhibit. Diyan po sa quote card na yan sa pagkakaintindi ko. Kasi kung mag-i-inhibit sila, mawawalan ng boto. So therefore, kailangan maka-16 guilty, mananahimik lang yung 8. Kung nag-inhibit sila, paano mo nalaman yung boto nila? Pag nag-excuse sila, absent sila, inhibit sila, tantamount to not guilty na yun. Paano ka makaka-16 ng boto for conviction? So mukhang may punto naman po talaga si Pimentel, 'di ba? Napakaganda ng logic niya. Tuloy niyo na 'yan. May isa pa siyang punto diyan na nakikita ko. Kayong mga senator judges na bias, impartial, partial, yung mga kampi kay Pusit, taong bayan ang huhusga sa inyo. Yung boboto ng no to impeachment with their excuse after looking at those solid evidences that really convict Sara Duterte na totoo yung mga bank accounts, totoo yung transaction, totoo yung
mga nilustay niyang confidential funds? Bakit siya nagbigay ng sobre sa mga ilang tauhan sa DepEd at BP, Office of the Vice President? Bakit yung BPSPG niya ang nag-disburse ng pera sa confidential funds at hindi yung mga disbursing officers? Kumbaga naging taga-withdraw lang yung mga disbursing officers. After na makita yan, ma-present, solid na solid ang ebidensya ng kanyang pagiging plunderer, the malversation of funds, the betrayal of public trust. Nag-vote pa rin kayo ng guilty. So therefore, anong konsensya meron kayo? Anong talino meron kayo at naging mambabatas pa kayo? Ano ang meron sa inyong objectivity? Wala po, partial kayo. Lalo na si Robin. Nakaset na yan. Sunugin nyo nan daw si Robin, mangangamoy Duterte siya. Sunugin nyo man siya ng ebidensya dyan sa harapan niya, hindi niya titignan yan. Kasi walang objectivity, walang impartiality kay Robin Padilla pagdating sa mga Duterte. The Duterte are in the highest pedestal sa libro o sa katauhan ni Robin Padilla. Wala po eh. So taong bayan na lang ang huhusga sa inyo. No, karma, no? O di kaya isama na natin ang Holy Spirit. Dahil ang Holy Spirit hindi magsisinungaling. Pero kayong mga tulad ni Bato, Aimee Marcos, Marcoleta, Robin Padilla, and the rest of the Duterte senators, mga kayo na magdagdag, mga kababayan. O now, pasok naman tayo dito kay Risa Hontiveros. Si Risa Hontiveros ay binakbakan po ng inyong tukmol na Vice Presidente. Dahil sabi niya, kung may papa-inhibit naman palang mga senator daw na kampi sa akin, dapat ipa-inhibit din natin itong mga to. Si Risa Hontiveros na sinabihan daw siyang talagang sisiraan daw ang mga Duterte. Wala naman ako nagitang ganong pahayag ni Risa Hontiveros na sisiraan. Ang nagpahayag ng the word sisiraan ay si mismong Sara Duterte. Doon sa campaign niya, di ba? O nung sabi niya kay Aimee Marcos, umalis ka na dito, sisiraan na namin ang kapatid mo. O di ba? Tapos babalik ta rin niya. O sino lang ang sinungaling? Talagang sinungaling, pero kayo, kamping-kampi pa rin kayo. Dapat daw ipa-inhibit si Risa, si Coco at si Chis Escudero. Si Chis Escudero nga kumampi sa'yo sa remand eh. Di ba? Ngayon, binalikan po siya ni Risa Hontiveros. Sabi niya, Senator Judges po kami. Kinakailangan, kahit nakakampi mo kami, kaaway mo kami, pero bilang isang Senator Judge, kailangan tignan namin ang ebidensya. Maging patas kami. Hindi kami kikiling sa kaliwa o sa kanan. Hindi porket kaalyado mo kami o kaaway kami, may boto na kaagad kami. Hindi ganon, sabi ni Risa Hontiveros. Titingin siya sa solidito ng ebidensya. Hindi siya magpapasway sa dikta ng ninuman. Diba? Alam natin, first critic siya ng mga Duterte. Pero, pag ang ebidensya ang inilabas, sabihin natin, hindi solido. O yun, kayo ang mag-decide kasi kayo ang judges. Ngayon, kung solido na makonvict siya, mag-decide kayo ng conviction. Pag hindi, di acquittal. Tanggalin ninyo yung bias ninyo bilang kakampi o kaaway. Diba? Sa ngayon, dapat matuloy ang impeachment. Kailangan nating makita ang katotohanan nitong mga nasa loob ng articles of impeachment. Hindi yung sasabihin na, o sige, inhibit na lahat sila. Inhibit itong mga to. Inhibit. Tama na muna yan. Kailangan matuloy na, mabuksan na. Kasi sabi nyo, tuloy na. Papasok na sa 20th Congress. O sige, antayin natin. Kailangan matuloy. Kasi bakit pinipigilan Bato? Bakit pinipigilan Robin? Bakit pinipigilan Aimee? Diba? Ayaw nyong madinig ng taong bayan ang katotohanan. Kasi ang katotohanan pag binuksan, it will set us free all. It will set Sara Duterte free din, si Sara Duterte. Malay nyo, magpakapagpakita siya ng tunay na ebidensya dun sa mga acknowledgement receipt. Ano ang dahilan niya? Bakit binigay niya yung pera kay Gloria Mercado? Ano dahilan niya? Bakit inilagay niya sa kamay ng kanyang mga bodyguards yung trabaho ng disbursing officers? Kung mapapaliwanag niya, o bakit may anomalya dito sa DepEd, may anomalya dito sa OBP, kung madidepensahan niya, o di tamang desisyon ang dapat ibigay, di ba? So par ngayon, puro kayo batuhan ng putik.
Pero dito sa kabila, sa kampo ni Sara Duterte, talagang makikita natin, sila ay partial, sila ay bias. Sila nagbibigay ng mga partiality na statement ng bias statement Ano ba sinabi ni Hontiveros? Makakita na ba kayo na sinabi niya, guilty ka agad dyan sa akin? Wala po Sino nagbigay ng ganong pronouncement? Si Robin. Vote no ako dyan. Ano ang sinabi ni Risa Hontiveros maski na binabakbakan siya ni Sara Duterte? I am a senator judge. I have to look at the evidentiary na ipapakita ng mga prosecutors and defense. Di ba? Yun ang tamang sagot doon. Senator judge ka, dapat impartial ka. O si Bongo, ganun din. Titingin po ako sa tibay ng ebidensya. O good luck. Sana totoo yung sinasabi mo, Bongo. Di ba? Ganun dapat. Maging ano kayo, patas. Huwag kayong kikiling dito, huwag kayong kikiling dyan. Pero yung mga Duterte senators, except yata si Bongo, ay kumikiling po. No? O kayo po, ano pong yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.